Hello mga kalingap, support po, Richel TV. Ayan, thank you po mga kalingap. Thank you po.
na parang laman at kailangan pong operahan. Ngayon po ay nagpatulong nanay niya na sana matulungan. So, tingnan po natin mga kalingap, i-interviewin po natin ang pamilya ni Ate Rosalinda. Siya po ay isang depression. Nagkasakit po ng depression po. May sakit po sa pag-iisip at na-depress po siya. Nung high school po si Ate Rosalinda. Sa tulong po natin sa Richel TV sa kanya, mga ayuda, mga konti nating ayuda sa kanya, unti-unti po siyang gumagaling. Ngayon naman, iba na naman ang problema niya. So, sa kanyang ari po, may konting tumutubong naman. So, interview natin yung nanay niya at kapatid. So, pasensya na po kayo sa mga Bisaya sila at i-translate ko lang po sa Tagalog. So, yun po mga kalingap, tayo na po. Ayan, tao po. Ayan. Lubat-lubat man. Hindi pa tayo gumaling. Hindi pa kayo masyadong gumaling. Gumaling ka na? Kumusta na? Mataba ka na Tubag. Hindi pa masyado. Ayan po. So, narinig ko kasi sa nanay mo na may problema sa siya yung ari. So, baka sakali na sa mga supporter po natin sa Kalingap at may mag-support po, no? Para sa pa-operation. Baka sakali lang. Kung ano lang. Malay natin kung may mag-sponsor sa yung sa operation kasi kailangan kasi yan may tumutubo kasing laman. Ano na laman dun sa ari niya? Ilang piraso? Isa. Isa. Isa na lang po. Isa. Tubo ang kuwanan isa. Yung gamay na. Dito mo na isa. Yan po, isang po, tumutubo dun sa kanyang ari. So, kailangan po siya ng medical attention po mga kalingap. Yan si Ate Rosalinda sa ngayon. So, andito po tayo para umaalalay po kay Ate Rosalinda, no? So, ilang taon ka na nga? Kalimutan ko? 38? 38 na po siya. Pero nung nagkasakit siya, mula nung 18, na nagka-depression siya. Depression yan eh. Hindi naman yan sakit ng pag-iisip. Ang tawag dyan ay depression. So, na-depress po siya. Siguro may problema si Ate Rosalinda sa kanyang pag-aaral. Kaya siya na-depress. So, 18 years old pala po mga kalingap. Si Ate Rosalinda po ay nagkasakit ng depression. So, sa tulong po natin at yung mga alalay po natin sa kanya, mula nung binablog po natin siya at tinutulungan, unti-unti na po siyang gumagaling at makausap na po natin siya na matuno sa ngayon. So ngayon naman may panibagong problema, yun na naman ang alalayan natin si Ate Rosalinda. Baka sakali may mga malumong puso na makapanood nitong video na ito at tumutulong po sa operation po about sa kay Ate Rosalinda na kailangan pong makuha po yun at nahirapan po siyang umihi at parang hindi po talaga comfortable mga kalingap na mayroon siyang ganun. So, ito po, ma-interview po natin, marunong po magtagalog yung kapatid o ano po ang masasabi ng kapatid na ano. So, Roxanne, ano po masasabi mo kay Ate Rosalinda? Sabi mo sa sakit ng kapatid mo? To sa kapatid ko na si Rosalinda, papasalamat kami dahil kahit ganon, may tumulong pa rin sa kanya at ngayon may ibang naramdaman po siya, kaya gusto namin na sana kung sino man yung mga may malumong puso o mabait, sana matulungan niyo po yung kapatid ko na si Rosalinda kahit konti lang, yun lang, at kahit konti nakakatulong pa rin sa kanyang financial operation dahil yung mama ko hirap kasi wala siyang sapat na financial na para maoperahan yung kapatid ko at ako din may sarili na ring pamilya at hirap din kami sa pag-support sa kanya na yung sapat na tulong para sa kanya. Kaya sana po may mabait na puso yung
tumulong sa kapatid. Yun po, yung panawagan po mga kalingap, no, nung kapatid, kasi concern po siya, galing po sa depression yung kapatid niya. Sa tulong po natin ay gumagaling-galing ng konti. Ito po si Ate Rosalinda. Yan po ang kapatid ni Ate Rosalinda. Ito po si Roxanne, no. May pamilya na po siya at may mga anak. At hirap din sa buhay po mga kalingap, at concern po din siya sa kanyang kapatid na may sakit ngayon. At sana po may makatulong, at sana po mga kalingap, lahat ng nasuporta sa akin, nandun pa ako sa Dait, sana po ay makita po ninyo ang sitwasyon po itong mga tinutulungan ko po dito sa Davao de Oro. Hirap po sila sa buhay, at katunayan po mga kalingap, at kailangan pa po nilang bahay, kasi itong bahay nila po mga kalingap at light materials na talaga mga kalingap ang nakalagay doon, nakaano po sa kanilang bahay. Tingnan mo lang po mga kalingap, light materials na po, kunting kipot lang po ito mga kalingap ay talagang basag po tong bahay na to, no. Napaka ano din, no, kailangan din nila ang tulong sa kahit sa bahay din nila. Hindi din kagandahan ang mga ano po sa bahay nila mga kalingap, kaawa-awa din sila, at kailangan po nila ang tulong natin. Sana po may mga makatulong, sana po ay matulungan natin sila kahit kunti man lang, kahit man lang sa sakit ni Ate Rosalinda, at kung baka sakali may tumulong din na makapagawa kahit kubo-kubo man lang, at masilungan po nila mga kalingap dito po sa kabundukan ng Davao de Oro. Ako po ay matagal na po akong natulong, pero alam naman niyo po ang kalagayan ng ating channel, at hindi pa po masyadong matatag, at wala po masyadong kita yung channel po natin mga kalingap. Pero kahit papano po, tinutulungan ko po sila, inalalayan ko po sila, kahit mga pagkain lang, pangailangan ni Rosalinda, kahit kunting pera na maibaabot natin. Sinisikap ko po yun, kaya pa ako nagpunta ng Dait, at para ma-promote po ang aking channel, Richelle TV, na para po makatulong po tayo sa mga dito po sa mga ano, sila po ay Bisaya po mga kalingap, at hindi po sila makaintindi masyado ng Tagalog. Makaintindi man sila ng Tagalog, pero hindi po sila makapagsalita ng talagang Tagalog na diretso. Buti na lang po ito sa kapatid niya ay may alam din sa Tagalog, kasi kahit paano po ang kapatid niya po mga kalingap ay nakapag-aral din yung kapatid niya. Kaya lang, pag Bisaya kasi ang dialect po mga kalingap, kahit alam po natin na magsabi ng Tagalog, kasi pag Bisaya po kami matitigas sa galagaan dila mga kalingap, grabe. Alam naman ninyo po yung mga interviews ko, at kahit nagtatagalog po ako talaga mga kalingap, at mapansin talaga ninyo na talagang Bisaya po talaga ako, no. Nagsisikap po ako para po sa aking mga tinutulungan. Maraming problema, lalo po si Ate Rosalinda, na ngayon po ay okay na po sa kanyang kalagayan na depression, dahil po sa tulong natin at alalay sa kanyang pamilya, suporta po sa kanyang mga kapatid, mama, magulang po, at ito po si Roxanne, ang laking tulong po nito sa kanilang pamilya, sa kanyang mama, at saka ito si kay Ate Rosalinda. Siya po ako maalalay kahit paano, nakaalalay din siya sa kanyang mga kapatid. So hindi po kaya talaga mga kalinga. So kailangan po nila ang kalinga natin, kailangan po nila ang tulong natin, kahit kunting halaga, malaking tulong na po sa kanila yun mga kalinga. Ang kailangan talaga nila ngayon, mapacheck up si Ate Rosalinda, at kung ano man ang sabihin ng doktor, operation, maoperahan po para yung problema po mabawasan. Kahit kunti man lang, magaan-gaan po ang kanilang mga problema. Kasi mga kalingap, liban po sa sakit ni Ate Rosalinda, may iniisip din sila tungkol po sa bahay nila mga kalingap. Kasi kunting kibot lang nitong bahay po nila mga kalingap, talagang mawala na talaga. Kasi light materials lang talaga, yung buyo-buyo lang, yung hindi solid talaga yung ano sa bahay. Oh, ito lang po mga kalingap po. Ito lang ang ano ng bahay nila. Tingnan niyo po. Ito po. Baka kung sakali may mga tumutulong sa atin, mapapagawan po natin ng
kahit kubo-kubo lang po, makasya lang po sa kanilang 4, 5 yata sila. No? Si Ate Rosalinda, mama niya, senior citizen na din, at saka yung papa, senior citizen na din, at may sakit din na high blood. Kaya, yun lang po. So, ngayon po, no, at, yun, no, nawagan po sila kung sino po ang makatulong sa pagpa-check up po kay Ate Rosalinda. Kasi, sa sinabi ko na po, yung channel po natin ay hindi pa masyado makatulong sa kanila ang sahod po natin. Sana po tuloy-tuloy po ang inyong pagtulong sa akin mga kalingap. Nung nandun pa ako sa Daet, yung tulong nyo sa akin, yung hindi nyo nag-skip ng ads at hindi nyo sa mga videos natin mga kalingap. Malaking tulong po yan sa aking mga tinutulungan. Kahit papano, may maiabot ako kahit konti. Kasi marami po sila, natihati ko lang po mga kalingap. So, ngayon at yun po, sa ngayon ay may dala po tayo na kunting grocery at kunting bigas para po sa kanila. Laking tulong na po yan para sa kanila po mga kalingap, yung grocery. Nag-ano po ako ng grocery para sa kanila. O yun, at may bigas din, no? At yun lang po, kahit papano sa sahod natin, kahit papano nakasahod na tayo ng konti, yun na po ang inano natin. Inabot po sa ating mga kababayan na naghihirap dito sa Davao de Oro. Lalong-lalo na po si Ate Rosalinda. Pero sa awa ng Diyos, ang una niyang sakit na noon ay kahit anong sinasabi niya sa atin, ngayon ay wala na. Ngayon may iba na namang problema na dumapo po sa kanya mga kalingap. Yun po ang sinasabi ko na sa kanya pong ari, mayroon pong tumutubo na laman na nahirapan po siya at makati po daw ito. Kaya sila po umapila na sana po may makatulong. Sana po may makatulong at dasalan po tayo na no? Sana may makatulong ulit kay Ate Rosalinda. At noon, di ba sabi ko sa'yo na habang may buhay, may pag-asa. Sumanalig lang tayo doon. Yun ang motto ko sa live, sa vlog ko. Na habang may buhay, may pag-asa. Nung time na binablog ko kayo ay wala pa akong kita noon at hindi pa ako monetize. Hindi pa monetize ang channel ko. Ngayon monetize na po at kumikita na po ako kahit konti. Pero yun po ay tinutulong ko po. So noon, nung una, may mga madami-dami po ang may mga nag-sponsor po doon. Sana po ngayon may makakita po tayong mag-sponsor sa inyo na tumutulong na yung mabubuting puso, no? Mabubuting puso. So, magdasal lang po tayo na sana may makatulong kay Ate Rosalinda para maiabot ko kaagad sa inyo at magpa-check up tayo. Kung sakali man din o mag-viral man, kung sakali itong video natin ay ako na po ang magastos para sa operation at saka sa kung sakali man lang kumita, no? Malay na to, ang Panginoon naman ay nandyan lang, manalig lang tayo. So lahat naman ng mga tinutulungan ko yan ang sinasabi ko na manalig lang kayo, may awa ang Diyos. So yun lang po, no? So ito po ang si Roxanne, napakabait tong batang to. Tumutulong din siya kahit may pamilya na siya at mga anak, tumutulong din siya sa nanay niya at nag-alalay din siya sa kanyang nanay kung mayroon siyang pira, nag-abot-abot din siya na kahit kunti po mga kalingap. Tayo naman din ay umaabot din tayo kahit kunti. So maliban dyan sa grocery nanay, mayroon po akong iabot kahit kunti para po sa panggamot ni Rosalinda. Kahit kunti man lang makabili ng panggamot-gamot. So ito po, hati-hati ko para po sa ibang mga tinutulungan ko. Maraming din naghihirap na Ito Nay, tanggapin niyo po. Ito Rosalinda, panggamot mo yan at sana makatulong po na Salamat. Ayan, nahiya pa si Rosalinda. Ayan po. Masasabi mo Rosalinda? Thank you. Sabi niya, thank you daw po mga kalingap. Mahihain po kasi si Rosalinda, pero nagpapasalamat po ako na kahit papano may kabaguhan po, may pagbabago po sa kanyang sarili. May tumaba na po siya, noong unang vlog natin sa kanya, payat siya, kaya tumataba na siya.
makausap na po natin ng ano, parang dandahan pong gumagaling ang kanyang depresyon. Sa awa ng Diyos, tinutulungan din tayo. At sa mga taong nagmamahal po kay Rosalinda at umaalalay sa kanya. So, yun lang po mga kalingap. At yun lang po. Bye-bye na po kayo. Thank you. Ayan, thank you daw. Sir Roxanne. Thank you. Ayan, welcome po kayo sa aking channel. Ako po, si Richel TV po mga kalingap. Maalalay po sa ating mga kapatid ditong mga katutungap ay matulungan niyo po ako at si Rosalinda at sa lahat po mga tinutulungan ko po dito sa Davao de Oro. Kaya ako po si Richel TV at sa ngalan po ng aming founder, si Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, Ruelo Palalag, at Rachel Morales Vlog. Salamat po sa Team Rochelle sa tumulong, sa mga supporter po sa Team Rochelle nga nag-support po sa akin. Maraming salamat po. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat mga kalingap. Bye-bye po. God bless you po sa inyong lahat. Sana po andyan po kayo sa mabuting kalagayan. Andyan po sila mga kalingap. Ayan po. Ano po? Picture tayo. Ayan sila. Ayan po sila mga kalingap. Bye-bye po. Ayan. Kita mo.